Kasi ang isa sa mga issues dito na binabanggit din ni Senator Trillanes at ibang mga nag-oobserba, parang masyadong malawak yung pinaglalaban ng CCGG, 'di ba? Anti-corruption very broad. Of course, budget binabanatan, rightly so. Pero baka raw nadadilute yung mensahe o yung push for Sara Duterte's impeachment. Ano po yung opinion niyo ron? Well, yan ang kanyang opinion, no? I Kayo mean, po, ano pong opinion niyo? well, ang opinion namin ay hindi pwede ihiwalay. Dahil very obvious na yung impeachment ngayon ni Vice President Sara, ang stumbling block is si Marcos mismo, si President Marcos mismo, no? Si President Marcos ang nag-text sa mga congressman na wag na natin ituloy yung impeachment. Inimbitahan niya yung mga senator nung Christmas time na yan din ang sinabi. And in fact, yan ang naging main argument ng itong malaking rally ng Iglesia ni Cristo, no? Na suportahan si President Marcos doon sa kanyang announcement o sa kanyang appeal na wag na ituloy yung impeachment. So, paano mo mahiwalay yan? Paano mo banatan lang ang impeachment and then ang pinakamalaking hadlang sa impeachment na yan ay wala kang gagawin. Di ba? Yun ang aming point. Okay. And then of course, isinama na rin namin yung 2025 budget yung because yun nga, sabi nga ni Professor Celo Magno, it is the most corrupt budget in our history, no? Okay. So wala naman problema eh. Hindi naman nadadilute. In fact, may problema nga sina Sunny Trillanes kung yun doon lang sila sa magko-concentrate kay Sara Duterte, no? Kasi ang humahadlang ng kanyang impeachment is si President Marcos mismo. Okay. Ito po, so, para din malinaw, no? Kung di nila isama si President Marcos sa kanilang appeal or what, paano nila ma-pressure na wag makialam si President Marcos sa constitutional mandate ng Congress, no? Para sa mga impeachment.